JD, paano mo inaalagaan yung mga tangan o gamit? Paano mo dinadasalan? Paano mo nililinis? Madalas ganito yung proseso sa gabay medalyon o iba pang gamit. Nagsisindi ako ng incense candle for cleansing at doon ko binabanggit yung orasyon o dasal. Pwedeng ganito yung gawin nyo pero paalala lang ha, buhay na yung gamit susuotin na lang. Kumbaga pampalakas ang proseso na ito. Kung wala kang oras, pwedeng sindihan mo yung kandila, iwan ng 5 minuto, ayos na yun. Kung ikaw yung tipo ng tao na hindi mo alam yung gagawin mo sa buhay mo, subukan mo tong gabay medalyon. Makakatulong sa career, negosyo, pag-ibig at kalusugan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Dado. Taong 1979, probinsya ng Capiz. Bilisan mo na, Dado. Mahuhuli tayo sa gapasan Anong oras na? Hindi ka pa rin nakakalabas dyan sa kwarto mo. Ay! Dado, ano ba? Wika ni Mang Mar, ama ni Dado. Nandiyan na ho tay. Mauna na ho kayo at may ginagawa lang ako. Tugon ni Dado. Ay nako, kahit kailan talaga napakakupad mong bata ka, oo. O siya, aantayin kita sa labas. Tugon ni Mang Mar. Sige po tay, sandali na lang naman to Isang pahina na lang. Nang mga oras na ito, naghahanda ang mag-amang Dado at Mar upang dumayo ng gapasan sa kabilang baryo. Bago umalis ng bahay, nagkakarga ng mga dasalang binata at nagpapakain ng mga tangang mutya. Nag-iisang antingero sa kanyang pamilya. Walang naniniwala sa ginagawa nito. Ngunit hindi nila tinututulan ang binata dahil hindi naman ito nakakasama sa kanya. Bakit ba naman kasi sobrang daming dasal niyang kinakarga mo sa mga gamit mo? Ay nako, naantala palagi yung lakad natin Lalo pa ngayon, medyo malayo ang gapasan. Wika ni Mang Mar. Alam mo tay, kailangan kong magkarga ng mga dasal pang depensa. Hindi natin alam kung anong meron sa kabilang baryo. Lalo pat napapabalita, may mga aswang daw na gumagala doon. Tugon ni Dado. Ayang ka na naman, ay nako. Ilang beses ko bang ipapaliwanag sa'yo? Chismis lang ang tungkol sa mga aswang. Wala naman talagang nakakakita sa kanila Wika ni Mang Mar. Pero tatay, mas mabuti pa rin pong maging handa. Isa pa, may mga narinig akong balita tungkol sa pananalakay sa iba't ibang baryo. Tugon ni Dado. Napailing na lang si Mar sa sinabi ng anak. O siya, bahala ka sa buhay mo. Halika na, tatanghaliin tayo. Pagtatanim ng palay ang pangunahing trabaho ng mag-ama. May sariling lupa ang mga ito. Ngunit nakikigapas pa rin sila sa ibang lugar bilang bahagi ng tradisyon. Simpleng pamayanan ang tinitirahan nila Dado. Wala pang kuryente ng mga sandaling iyon, kaya maagang natutulog ang mga tao. Maaga ding nagsisimula ang buhay sa ganitong uri ng pamayanan. Dahil na din sa bukid ang pangunahing gawain ng mga tao, maagang sinisimula ng gawain para hindi sila abutan ng tanghali. Bago pa lumubog ang araw, nakauwi na ang mga tao sa kani-kanilang tahanan dahil na din sa mga kumakalat na usap-usapan. Bagaman wala pang nakakapagpatunay na may aswang nang gumagala sa lugar, malakas ang pananalig ni Dado na totoo ang mga ito. Nasa kalagitnaan ng paggagapas ang mag-ama nang biglang ipahinto ng may-ari ang trabaho para mananghalian. Halika Dado, kumain na muna tayo, gutom na rin ako Wika ni Mang Mar. Tatapusin ko lang yung hilerang to. Susunod ho ako kagad. Tugon ni Dado. Akmang yuyuko na sana ito para bumalik sa paggapas.
Napansin niya ang dalawang lalaking nakatitig sa kanya. Nang mapansin ng mga ito na nakatingin din ng binata sa kanila, bigla na lamang silang umiwas. Pwe, Wala naman pala kayong sinabi. Sige lang, subukan niyo lang akong galawin. Wika ng binata sa sarili. Matapos itong gapasin ang natitirang bahagi, nagpunta ito sa ama upang mananghalian. o sige na, kumain ka na. Nang mahakot na natin ang mga nagapas sa palay. Malamang bukas, ipapapagpag ng may-ari yung mga to eh. Siguradong hapon na tayong matatapos sa paghakot. Wika ni Mang Mar. Sandali lang yan kung tutuusin, tay. Kaya ko nang ubusin yung parte ngayong hapon eh. Kaso yung ibang nakikigapas, ang babagal kumilos. Tugon ni Dado. Pwede bang hinaan mo lang yung boses mo? Naririnig ka ng mga kasama natin. Wika ni Mang Mar. Dahil nakatingin na sa kanila ang ilan sa mga kasama. Hayaan mo sila, tay. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Parang hindi nagmamadaling matapos sa gawain ang kukupad. Sila din naman yung makikinabang kung bibilisan nila yung kilos. Tugon ni Dado. Yung bunganga mo talaga kahit kailan. Alam mong nakikidayo lang tayo dito, kaya makisama ka. Muling wika ni Mang Mar. Nanahimik na lang si Dado. Alam niya na mahabang diskusyon lang ang mangyayari kung patuloy siyang sasagot sa ama. Pagsapit ng hapon habang papauwi, muling kinausap ni Mang Mar ang binata. Ikaw na lang ang bumalik bukas para ipagpag yung mga ginapas natin. Siguradong mahigit na 6 na sako lang naman yon. At ang makukuha mong parte, 1 sakot kalahati lang. Wika ni Mang Mar. O sige ho tay, ako na pong bahala doon. Pero saan po ba kayo pupunta bukas? Tanong ni Dado. Kailangan kong lakarin yung papeles ng lupa natin. Ilang buwan na itong hindi nababayaran sa munisipyo. Mamaya magulat na lang tayo. Malaki na pala yung amilyar ng lupa. Tugon ng matanda. Habang naglalakad sila, napansin ni Dado ang 2 kalalakihang nakasunod sa kanila. Patuloy lang sa pagsasalita ang tatay nito. Ngunit wala sa kanya ang atensyon ni Dado. Huminto siya upang kumprontahin ng 2 lalaki. Ngunit nang lingunin ng binata ang mga ito, mabilis silang umiwas. Anak nang, kanina pa kayo ah. Anong problema nyo? Bakit nyo kami sinusundan? Tanong ni Dado. Hindi sumagot ang 2. Sa halip ay nagpatuloy ang mga ito sa paglalakad. Ano ka bang bata ka? May bala ka pang makipag-away sa mga taga rito. Umayos ka nga, Dado. Masyado mong inilalagay dyan sa ulo mo yung pagkakaroon mo ng anting-anting. Wika ni Mang Mar. Pasensya na ho tay. Hindi maganda yung kutob ko sa mga taong yun eh. Tugon ni Dado. Patuloy pa din itong nakikipagtitigan sa 2 lalaki mula sa malayo. Naglabas ng kutsilyo ang binata. Naupo at may kung anong sinulat sa lupa. Ano ba yung ginagawa mo? Tanong ni Mang Mar. Manood ka lang tay. Tignan mo ang gagawin nila. Papatunayan kong mga aswang sila. Nanlaki mga mata ni Mang Mar sa sinabi nito. Tinignan ng matanda ang mga kalalakian. Nakitang galit na galit ang mga ito. Anong ginawa mo? Bakit nagalit yung mga yon? Ikaw talagang bata ka. Tanong ni Mang Mar. Nagtatag lang ako ng teritoryo tay. Ayaw na ayaw ng mga aswang ang ganong uri ng gawain. Kaya galit na galit sila eh. Siguradong lalabas ang totoong kulay ng mga yan kapag ginawa mo yon sa kanilang teritoryo. Wika ni Dado.
Sa kabila ng mga nakitang patunay, nagdadalawang isip pa rin si Mang Mar. Kaya inawat na nito ang binata at inayang umuwi. Kung aswang man sila, huwag mong kakalimutan na nandito tayo sa baryo nila. Ilang kilometro pa ang layo natin sa bahay. Tugon ng matanda. Mabilis na tumayo si Dado at nagsimulang maglakad. Sumunod naman ang ama at muling nagtanong. Kung talagang aswang ang mga yon, bakit hindi ka nila sinusundan matapos ang ginawa mo? Tanong ni Mang Mar. Hindi basta-bastang susunod ang mga aswang. Kapag nalaman nila na kayang magtatag ng dome ng isang tao. Halika na tay, gagabihin tayo sa daan. Kinabukasan bumalik si Dado sa kabilang baryo upang ipagpag ang kanilang naaning palay. Wala pang trekker nung araw, kaya pinagtsatsagaan ng mga magsasaka ang pagpapagpag. Inihahampas ito sa isang kawayan upang matanggal ang mga butil na nakadikit sa uhay. Matapos ay mano-mano itong pahahanginan upang humiwalay ang ipa. Matapos ipagpag ang kanilang naaning bahagi, kinuha ni Dado ang parte at umuwi. Pasan-pasan niya ito hanggang sa makarating sa tahanan. Wala namang nangyaring kakaiba ngunit pagsapit ng dilim. Habang nag-uusap ang mag-ama, biglang nakarinig ng malakas na kalabog sa bubong si Dado. Mukhang naglalaro na naman ng mga pusa sa bubong ah. Ay nako, bakit ba kasi ang daming pusa ng kapitbahay natin eh? Wika ni Mang Mar. Akmang tatayo na sana ito para bugawin ang mga inaakalang pusa nang bigla siyang pigilan ni Dado. Sandali lang tay, hindi ganyan kabigat ang yapak ng mga pusa. Wika ni Dado. Anong ibig mong sabihin? Hindi pusa ang nasa bubong? Tanong ni Mang Mar. Mukhang sinundan ako ng mga kalalakian kahapon ah. Dito ka lang tay. Ako ang lalabas. Wika ni Dado. Dali-daling tumayo ang binata at lumabas ng tahanan. Nanatili ito sa bakuran. Pinakiramdaman ng paligid habang nagkakarga ng mga dasal sa kanyang gamit. Ilang sandali pa ay biglang tumahimik. Nawala ang huni ng mga kuliglig. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nakaramdam ng kakaibang alinsangan ng binata. Alam nito na nasa paligid lang ang mga nilalang. Alam kong nandyan lang kayo. Kaya kung ako sa inyo, lalabas na ako. Wika ni Dado habang hawak ang punyal na nakasuksok sa tagiliran. Ano bang ginagawa mo dyan sa bakuran, Dado? Pumasok ka na nga dito, maamog na! Wika ni Mang Mar, na noon ay nakatayo sa labas ng kanilang tahanan. Hindi sumagot ang binata. Napalingon ito sa kanilang bintana. Nakita ang amang nakaupo sa mesa. Napagtanto ng binata. Nililin lang siya ng kung anong nilalang na sumunod sa kanya. Kung akala mo maloloko mo ko, pasensya na. Pero kilala ko ang ugali niyong mga aswang. Wika ni Dado. Kagad itong sinugod ng nilalang na nagpanggap bilang si Mang Mar. Sinalubong naman ito ng binata. Sinaksak gamit ang kanyang punyal. Dito na naalarma si Mang Mar nang marinig ang sigawan sa labas ng tahanan. Dali-daling dumungaw ang matanda. Nakitang nakikipagbuno ang anak sa maitim na nilalang. Ay, sino yung kaaway mo, Dado? Huwag kang lalabas, tay. Aswang ang isang to. Nanlaki ang mga mata ni Mang Mar. Nang itulak ni Dado palayo ang nilalang, tinamaan ito ng liwanag ng gasera. Hindi may paliwanag ang kilabot ng matanda nang masilayan nito ang nakakatakot na mukha ng nilalang.
Malalaki ang pulang mga mata. Walang ilong. Punong-puno ng pangil ang malaking bunganga. Nakalabas din ang napakahaba nitong dila. Napatras ang matanda dahil sa sobrang takot. Hindi na ito makapagsalita. Patuloy na nakikipaglaban si Dado sa nilalang hanggang sa masukol niya ito sa bakod na gawa sa kawayan. Dinampot ni Dado ang matulis na tulos. Walang pagdadalawang isip na itinarak sa katawan ng aswang. Napayaw sa sakit ang nilalang. Umalingaw-ngaw sa paligid ang nakakakilabot na boses nito. Hindi tinigilan ni Dado ang aswang hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Kinuha ng binata ang tumpok ng dayami at tuyong kahoy sa sulok. Itinambak ito sa katawan ng aswang. Kumuha ng pansindi. Sinilaban ang katawan ng nilalang. Hindi pa rin makapaniwala si Mang Mar sa mga nakikita. Ngayon tay, naniniwala ka na ba sa aswang? Ayan mismo, nasa harapan mo ang pruweba. Wika ni Dado. Saan ang galing ang nilalang na yan? At bakit kanila sinundan sa tahanan? Tanong ni Mang Mar. Ang hinala ko, isa yan sa mga kalalakihang sumunod sa ating kahapon. Tugon ni Dado. Ibig mong sabihin, totoong aswang ang mga yon? Tanong ni Mang Mar. Tay, nasabi ko na mga aswang sila. Sinabihan na kita, unang beses ko palang nakita ang dalawang yon. Kaso hindi ka naman naniwala sa akin. Pagpasensyahan mo na, Dado. Hindi ko naman nakalain na totoo pala yung mga aswang na yan. Ngayong napatunayan ko na, anong plano mo? Siguradong hahanapin ng mga kalahi niya ang napatay mo. Wika ni Mang Mar. Tama po kayo, tay. Hahanapin ng mga kalahi niya ang isang yan. Kaya hindi ko nahahayaang matunto nila ang tahanan natin. Ako na mismo ang pupunta sa kanila. Tugon ni Dado. Nasisiraan ka na ba ng ulo sa baryong yon? Malay mo kung ilan ang bilang nila. Alam mo ba kung gaano sila karami? Naiibang ka na ba? Wika ni Mang Mar. Pwedeng isang baryo sila. Pwedeng isang pamilya. Pero wala akong pakialam, tay. Sinimulan ko ang labang ito kaya tatapusin ko. Dadaling ko sa kanilang teritoryo para walang madamay na iba. Pag-uusap ng mag-ama. Kinabukasan pinuntahan ni Dado ang kaibigang antingero na itago na lang natin sa pangalang Marco. Mataas din ang kaalaman nito pagdating sa lihim na karunungan at maraming nalalamang paraan sa pagpatay ng mga aswang. O Dado, anong masamang hangin yung nagdala sa iyo dito? Gusto mo bang makipagsubukan? Tanong ni Marco. Hindi pare. Kailangan ko ng tulong mo . Mangyari kasi, nasagi ko ang bahay ng putakte. Tugon ni Dado. Bahay ng putakte? Di sana nagpauso ka para layuan ka nila. Tugon ni Marco. Ay nako, napakaliteral mong mag-isip. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Nakapatay ako ng aswang pare. At ang hinala ko, mula sa baryo ng San Isidro ang isang yon. Pagpapaliwanag ni Dado. Baryo San Isidro? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ano bang ginawa mo dun? Alam mo ang kwento ng baryong yon, ha? Pre, may mga nakakapagsabi na pugad ng mga aswang ang isinumpang lugar na yon. Wika ni Marco. Alam ko naman pare. Pero wala naman kaming masamang intensyon ni tatay. Nakidayo lang kami ng gapasan. Tapos may dalawang lalaking sumunod sa amin. Kaya sinubukan kong asarin . Nagtatag ako ng dome sa kanilang teritoryo. Pagpapaliwanag ni Dado. Talaga palang nasisiraan ka na ng tuktok mo . Bakit mo namang ginawa yun?
Natural hahabulin ka talaga ng mga aswang. Isang kalapastanganan sa kanilang teritoryo ang pagtatatag mo ng dome. Lalong-lalo na kung hindi ka nagpaalam sa pinuno nila. Muling wika ni Marco. Alam ko yon pare, pero wala na ako magagawa, nangyari na eh. Kaya nga ako nandito para hingi ng tulong mo. Hindi ba nanunugis ka din ng mga aswang noon? Tanong ni Dado. Oo pare. Pero yung mga aswang na gumagawa ng hindi maganda sa mga tao, yun lang ang tinutugis ko. Iba kasi yung kaso mo eh. Ikaw na mismo yung nagsimula ng gulo. Bueno, nandito na yan eh. Wala na tayong magagawa. Pag-uusap ng dalawa. Pinayuhan ni Marco ang kaibigan na wag na munang bumalik sa baryo upang maiwasan ang komprontasyon. Sinunod naman ito ni Dado. Ilang araw ding nanatili sa kanilang tahanan ng binata hanggang sa natapos na ang buwan ng gapasan. Nang mga sandaling iyon, naghahanda na si Mang Mar para magtanim ng palay sa kanilang lupain. Nagpa siya ang binatang tumulong sa pag-aararo. Medyo malaki ang palayan ng mag-ama at hindi nakakayanin ng matanda ang ganong kalaking trabaho. Dado, kailangan nating magpapasok ng tubig ngayong gabi sa palayan upang maibabad ito at maianda sa paglalatik. Kaso masaba ang pakiramdam ko eh. Maaari bang ikaw na ang magbantay ng irigasyon? Alam mo naman ang ugali ng kalapit nating taniman. Masyadong maramot sa tubig. Akala mo naman sila yung nagpagawa ng irigasyon. Wika ni Mang Mar. Pumayag naman si Dado sa pag-aakalang ligtas na ang paligid. Ako na pong bahala tay, magpahinga na po muna kayo. Kakain lang ho ako ng hapunan tapos lalakad na ako. Tugon ni Dado. Kinagabihan habang nagpapapasok ng tubig. Natanaw nito ang isang matandang lalaki. Naglalakad sa pilapil ng walang dalang sulo. Papalapit ito sa kanya. Kaya naman inilawan niya ang matanda para makita nito ang daanan. Manong, magandang gabi po. Ano ang ginagawa niyo dito? Wala pa kayong dalang sulo. Delikado po maglakad dito, napakadilim pa. Wika ni Dado. Hindi naman nagsalita ang matanda. Dumiretso lang ito sa paglalakad. Bigla itong nadulas. Nahulog sa pilapil. Dali-daling pinunta ng binata ang binagsakan nito. Ngunit laking pagtataka ni Dado dahil wala doon ang matanda. Teka, mukhang pinaglalaroan ako ng mga mata ko ah. Makauwi na nga. Medyo inaantok na din ako eh. Tapos naman na yung pagpapatubig. Wika ng binata sa sarili. Sinarado niya ang daanan ng tubig papunta sa kanilang palayan. Hinayaang dumaloy ng diretsyo ang tubig sa irigasyon. Habang naglalakad, muling nakita ng binata ang matanda. Sa pagkakataong iyon ay nakatitig na ito sa kanya. Nakalabas ang buwan ng mga oras na yon, kaya naaninag ni Dado ang pigura nito. Hindi naman umaalis sa pwesto ang matanda, kaya hinayaan na lang din niya ang matanda at nagpatuloy na sa paglalakad. Hanggang sa marating nito ang kalsada, laking pagtataka ni Dado dahil naroon pa rin ang matanda. Hindi ito nakapagpigil kaya kinumpronta niya ito. Manong, ano bang kailangan niyo sa akin? Bakit ba sunod kayo ng sunod? Tanong ni Dado. Wala naman. Gusto ko lang masigurong makakauwi ka ng ligtas. Hindi pa oras para sa iyong paghuhukom. Kaya hindi ko rin hahayaan na may ibang nilalang ang gumalaw sa iyo. Tugon ng matanda. Matapos niyang magsalita ay bigla itong naglaho sa kadiliman. Mabilis na umuwi si Dado upang siguraduhin ang kaligtasan ng ama.
Nakahinga ito ng maluwag nang makitang mahimbing na natutulog si Mang Mar sa kwarto. Kinabukasan, maaga pang umalis ang binata papunta sa tahanan ni Marco. Pinaliwanag nito sa kaibigan ang nangyari. May aswang na nagbabantay sa'yo, Dado. Sinisigurado nila na walang ibang makakapatay sa'yo dahil sila mismo ang magpapataw ng parusa ng kamatayan. Wika ni Marco. Anong akala nila? Mangmang ako? Hahayaang patayin nila nang hindi nakikipaglaban? Tanong ni Dado. Tama ang sinabi mo, pare. Pero hindi tayo dapat magpasupil sa kanila. Ngayon, anong plano mo? Tanong ni Marco. Mag-aantay kung kailan sila sasalakay. Siguro naman, sapat na panahon na yon para makapaganda. Wika ni Dado. Kadalasan nag-aantay ng 1 taon ang mga aswang. Simula nang mangyari ang pagpatay sa kanilang kalahi bago sila sumugod upang magiganti. Tugon ni Marco. Kung ganon, antayin nating dumating ang oras na yon. Pag-uusap ng dalawa. Habang nag-aantay ng pagsugod ng mga aswang, naghanda sina Marco at Dado. Gumawa ng mga pangontra at karagdagang proteksyon laban sa mga aswang. Makalipas ang ilang buwan, sumapit na naman ang gabasan. Muling nagbalik sa baryo San Isidro si Dado. Sa pagkakataong iyon ay kasama na si Marco. Dito nagsimula ang lahat. 1 taon na nakakaraan, Marco. Kaya siguradong dito rin magwawakas ang laban. Wika ni Dado. Isa lang ang babala ko sa'yo, pre. Nasa baryo tayo ng mga aswang. Kaya mag-iingat ka pa din dahil maaaring mabaliktad ang lahat. Tugon ni Marco. Alam ko naman yon, pare. Hindi rin ako basta-bastang sasalakay nang hindi ako handa. Muling wika ni Dado. Nagpatuloy sa paggapas ang dalawa. Habang nakikiramdam sa paligid, nasorpresa si Dado dahil walang nangyaring masama sa kanila hanggang sa sumapit ang tanghalian. Inaya pa sila ng mga taga-baryo para kumain. Nag-aalinlangan pa ang dalawa ng una. Ngunit nang buksan ng isa sa mga taga-baryo ang malaking kalderong punong-puno ng kanin, nakahinga ng maluwag si Dado dahil ang buong akala nila kung ano ang laman ng malaking kaldero. Sumalok ng kanin si Marco. Nagdala ng sariling ulam ang dalawa para masiguradong hindi malalason o mayanggaw ng mga aswang. Naupo ang mga ito sa paanan ng puno at nagsimulang kumain. Hindi kalayuan, nakiupo naman ang pangkat ng mga kalalakiyang may dalang sariling kaldero na punong-puno naman ng karne. Inaya pa ng mga ito si Marco, ngunit tumanggi ang binata. Kakaiba ang amoy na nagmumula sa kinakaing karne ng mga ito. Tumalikod si Marco para hindi makita ang pagkain ng kabilang grupo. Ngunit si Dado naman, nakaharap sa mga ito. Nanlaki ang mga mata ng binata. Nasipat nito ang putol na paa ng isang sanggol. Lumulutang sa sabaw na nasa kaldero. Huwag kang magpapahalata, Dado. Mga aswang ang grupong nasa likod natin. Ituloy mo lang yung pagkain mo na parang wala ka nakita. Wika ni Marco. Nakikipagnitian pa ang kabilang pangkat sa kanila. Habang sarap na sarap sa pagkain, pilit namang ngumingiti si Dado. Sa kabila ng katotohanan, gustong-gusto niyang masuka dahil sa hindi kaaya-ayang tanawin. Tiisin mo, Dado. Huwag na huwag kang maduduwal. Kung hindi, pare-pareho tayong malilintikan dito. Bulong ni Marco.
Sino ba namang hindi masusuka sa nakikita? Lintik. Nakaharap pa ako sa kanila habang nakikitang inangata ng isa sa kanilang paa ng bata. Tugon ni Dado. Hindi nararamdaman ng mga aswang ang tanga nila ng mga oras na yun dahil sa sabulag na ibinalot ni Marco sa kanilang kinaroroonan. Patuloy lang sa pagkain ang kabilang pangkat. Samantalang ang dalawang binata naman nagsindi ng sigarilyo habang nagpapahinga sa lilim. Maya-maya ay tumayo na rin ang pangkat ng mga aswang. Muli silang bumalik sa pagtatrabaho. Ngunit bago pa man makalayo ang mga ito, narinig ni Dado ang isa sa mga itong nagsalita. Mukhang magiging masarap uli ang hapunan natin mamayang gabi. Nagkatinginan ang dalawa. Dali-dali na ring bumalik sa trabaho. Kailangan nating tapusin ang gawain para hindi tayo mapaghalataan. Kailangan din nating bilisan. Hindi tayo pwedeng abutan ng dilim dito. Yung sinasabing pagkain ng isang yun, tayong dalawa. Wika ni Marco. Alam ko, Marco. Pero sandali lang. Di ba ito yung pinunta natin dito? Wika ni Dado. Oo, tama ka. Pero hindi mo naman sinabi buong baryo ng San Isidro ang dadalo sa gapasan. Tugon ng kaibigan. Nagulat si Dado nang mapatingin sa palayan dahil nakita niyang punong-puno ng taga-baryo ang buong taniman. Naghahakot ang mga ito ng kanilang nagapas. Ang ilan ay nagsisimula ng magpagpag. Mukhang wala tayong ibang pagpipilian. Hindi dapat tayo maunahan, Marco. Sa oras na mahuli tayo, baka magkatotoo ang sinabi mo kanina. Wika ni Dado. Talagang magkakatotoo. Matapos o hindi yung trabaho natin, pinaglalaroan lang tayo ng mga yan. Ihanda mo yung sarili mo, Dado. Sa oras na sumalakay sila, huwag kang magdadalawang isip na lumaban. Wika ni Marco. Aba syempre naman, alangang tumunganga ako dito habang sinusubukan nila akong patayin. Patuloy na nagtrabaho ang dalawa hanggang sa matapos ang kanilang gawain. Saktong papalubog na ang araw. Nagantay na lang ang dalawa sa susunod na gagawin ng mga taga-baryo. Nagtitipon-tipon ang mga ito habang nag-uusap. Anong susunod nating plano, Dado? Hindi tayo pwedeng mamatay dito. Tama ka, kaibigan. Hindi tayo mamamatay dito. Pag-uusap ng dalawa. Dahan-dahan silang umalis sa lugar hanggang sa marating na ang kalsada. Nakahinga ng maluwag ang dalawa sa pag-aakalang nakaligtas na sa mga aswang. Hindi tayo pwedeng makipaglaban sa mismong baryo. Sobrang dami nila eh. Wika ni Marco. Tama ka. Naisip ko din yun eh. Kaya kailangan natin magplano ng panibago. Mali ang unang stratehiya. Hindi natin sila kakayanin. Tugon ni Dado. Ano ba kasi yung nasa isip mo nung binabalak mong salakayin yung baryo nila? Tanong ni Marco. Ang buong akala ko kasi, iilan lang yung bilang nila. Hindi ko alam na isang buong baryo pala ng mga aswang yung makakalaban natin. Habang nag-uusap, nakarinig si Dado ng mga sigawan. Mga taong nagtatakbuhan papunta sa kanilang direksyon. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang grupo ng mga tao. Mukhang ito na nga ang sinasabi ko. Ano nang gagawin natin? Wika ni Marco. Bagaman may kaalaman sa lihim na karunungan, hindi pa rin maiwasan ng dalawa ang matakot sa maaaring kahinatnan. Dalawa sila sa lugar kung saan punong-puno ng mga kalaban. Takbo, Marco.
Kailangan nating umatras sa ngayon. Tugon ni Dado. Dali-dali namang tumakbo ang dalawa. Ngunit porsigido ang mga kalabang mahuli sila. Anak nang, mukhang dito na tayo mamamatay, Dado ah. Bakit ba kasi ako sumama sa kalokohan mo eh? Wika ni Marco. Ayan ka na naman. Pinairal mo na naman ang karawagan mo. Marco, tandaan mo. Pareho tayong may alam dito. Bakit hindi natin gamitin at lumaban sa kanila? Tugon ni Dado. Sabihin mo nga sa akin kung paano natin lalabanan ng ganyang karaming aswang. Strategiya, kaibigan. Kailangan natin silang paghiwa-hiwalayin at doon tayo sasalakay. Madaling sabihin, pero paano natin gagawin? Hahatiin natin sila sa 2 pangkat. Pag-uusap ng dalawa habang patuloy na tumatakbo. Narating ng mga ito ang sangang daan. Ang isa ay papunta sa taniman ng tubo at ang isa naman ay papunta sa ilog. Mukhang dito magandang gawin yung plano mo. Wika ni Marco. Tama ka. Kunin mo sa kanan. Ako sa kaliwa. Naghiwalay ang dalawa. At gaya ng inaasahan ng mga ito, nahati nga ang puwersa ng mga humahabol sa kanila. Mabilis na nakapagtago si Dado sa isang puno habang inaantay ang pagdating ng mga kalaban. Sinadya nitong hubarin ang kanyang damit. Isinabit sa isang sanga. Ipinahid nito ang dalang lana sa katawan upang mawala ang amoy. Tahimik na nag-aabang ang binata sa taas ng puno. Hanggang sa makita nito ang dalawa sa mga humahabol sa kanya. Nang mga sandaling iyon, nagbagong anyo na ang mga taga-baryo. Bagaman natatakot, wala nang pagpipilian ang binata kung hindi ang lumaban. Marahan nitong binunot ang itak. Nang makahanap ng tamang pagkakataon, tumalon ito mula sa sanga. Pinagtataga ang mga aswang gamit ang konsagradong itak. Matapos patayin ng mga kalaban, muling nagtago ang binata. Dumating naman ang 2 pa sa mga ito at hinanap ang binata. Ngunit dahil sa taglay na sa bulag mula sa lana, hindi ito maamoy ng mga aswang. Habang nagtatago, nag-usal ng mga dasal pang tigalpo ang binata. Ibinato sa 2 kalaban. Nanigas ang katawan ng mga aswang. Saka pa lamang nagpakita ang binata. Pinugutan ng ulo ang mga ito. Tumakbo papunta sa ilog ang binata. Muling nagtago at sa pagkakataong iyon, higit sa 5 tao ang nakita nitong naghahanap sa kanya. Tahimik siyang nakatago sa talahib habang patuloy na nag-aantay ng tamang pagkakataon. Samantalang si Marco naman, sabay-sabay na hinarap ang mga kalaban. Tiwala ito sa taglay ng mutya ng kidlat na sinamahan ng dasal ng infinito at atardar. Hindi rin nakakaramdam ng pagod ang binata dahil sa tangan nitong mutya ng ngipin ng kalabaw. Kaya naman sisiw sa kanya ang mahigit 10 kalaban. May kalakihan din ang katawan ng binata at nakatulong ito para tuluyan niyang matalo ang mga aswang. Matapos makipaglaban, pinuntahan ni Marco si Dado. Alam nito kung paanong lumaban ang kaibigan, kaya siguradong hindi pa nito tuluyang natatalo ang mga humabol sa kanya. Hindi nga nagkamali si Marco. Nakitang nagmamasid sa paligid ang 5 aswang. Hoy! Sinong hinahanap nyo? Wika ni Marco. Nagsipaglingunan ang mga aswang. Sinugod si Marco. Kinuha naman ni Dado ang pagkakataon upang lumabas sa pinagtataguan at tulungan ang kaibigan. Nagawa nilang ubusin ang 5 natitirang aswang. Sa pag-aakalang tapos na, nagpasya ang mga ito na umuwi.
Ngunit sa kalagitnaan ng paglalakad, nakaramdam ng kakaibang oras si Marco. Bigla ding tumahimik ang paligid. Nawala ang huni ng mga kulisap. Umalingaw-ngaw sa paligid ang alulong ng mga aso. Hindi maganda ang pakiramdam ko, Dado. Mukhang hindi pa tapos ang laban. Wika ni Marco. Mukha ngang may isa pa tayong problema. Tugon ni Dado. Biglang nagsalubong ang magkabilang dulo ng kawayan. Isang lalaki ang nagpakita sa gitna ng daan. Wala itong damit pang itaas. Nakatayo ang buhok nito. Ang lakas ng loob niyong pasukin ang nananahimik kong baryo. Walang ginawa sa inyo ang aking mga kababaryo, pero anong ginawa niyo? Ginambala niyo ang aming katahimikan! Wika ng lalaki. Teka, sandali lang. Kilala ko yung boses na yan. Wika ni Marco. Anong ibig mong sabihin, Marco? Si Mang Minandro ang taong yan. Ang pinuno ng baryo ng San Isidro. Naku po, naloko na. Bakit naman? Ano bang meron sa taong yan? Hindi mo ba alam? Isang bantog na aswang si Mang Minandro. Hindi ako mangaangahas na lumaban sa taong yan. Pag-uusap ng dalawa. Isang bagay lang ang tanong ko sa inyo. Anong ginawa ng mga kababaryo ko? At bakit humantong sa ganito ang lahat? Muling tanong ni Mang Minandro. Mawalang galang na sa inyo, Mang Minandro. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Ang mga tao mo ang unang sumugod sa amin ng tatay ko. Tugon ni Dado. Ang nakarating sa akin, kayo ang unang sumalakay. Pinatay niyo ang aking pamangkin. Gaano katotoo ang narinig ko? Tinitigan ni Marco si Dado dahil wala itong alam sa mga nangyayari. Anong ibig niyang sabihin? May ginawa ka bang hindi ko alam, Dado? Tanong ni Marco. May pinatay akong aswang sa aming tahanan. Sinunog ko ang katawan ng isang yon. Sinugod niya kami ni tatay sa mismong bakura namin. Wika ni Dado. Nagulat si Mang Minandro sa sinabi ng binata dahil iba ang nakarating na kwento sa kanya. Ang nakarating na kwento sa akin, biniyag niyo ang isa sa aking mga kababaryo at pinatay sa inyong bakuran. Ngayon, sinong nagsisinungaling sa inyo, Agom? Wika ni Mang Minandro. Kitang-kita ko kung paano niyang tinalian si Matias at dinala sa kanilang tahanan. Wika ng isa pang aswang habang nakaturo kay Marco. Natawa ang binata dahil wala itong kaalam-alam sa mga nangyayari. Bakit sa akin ka nakaturo? Nadamay nga lang ako sa kalokohan ng kaibigan ko eh. Paano mong nasabi na ako yung pumatay sa kababaryo mo? Nilingon ni Mang Minandro ang lalaki. Tinitigan nito ng masama. Nagsisinungaling ka, Agom. Mukhang maling tao ang naituro mo. Wika ng matanda. Hindi po. Hindi po, Kapitan. Totoo po ang sinabi ko. Tugon ni Agom. Maling tao nga yung tinuro mo eh. Ako ang pumatay sa kasama niyong aswang at hindi si Marco. Siya din ba nagsabi sa'yo patungkol sa kasinungalingan? Tanong ni Dado. Sa kasamaang palad, oo. Si Agom nga ang nagkwento sa akin ng lahat. Hindi ako makapaniwalang nagsinungaling ka para pagtakpan ang ginawa niyong magkapatid. Bakit niyo sinalakay ang mga taong payapang nagtatrabaho? Tanong ni Mang Minandro. Nayabangan sa kanya si Matias, Kapitan. Yun lang ang dahilan kung bakit niya sinundan ng isa sa kanila. Ang totoo,
Hinulaan ko lang kung sino sa kanila ang lalaking yun. Hindi ko nakita ang kanyang muka. Muling wika ni Agum. Isang malinaw na pagkakamali mula sa aking panig ang nangyari. Ngunit hindi pa rin makatarungan ang ginawa niyong pagpatay kay Matyas. Wika ng matanda. Dumepensa naman si Dado. Hindi ko gusto ang pangyayari. Kung hinayaan ko siya, Manong, malalagay sa kapamakan ng buhay ng aking ama. Kung nagawa ko man siyang patayin, patawarin niyo ako. Ginawa ko lang ang sa tingin kong tama. Tugon ni Dado. Ano pa man ang gawin natin dito? Wala na tayong magagawa. Hindi na maibabalik ang mga nawalang buhay. Magsilbi itong aral sa bawat panig. Wika ni Mang Minandro. Akmang aalis na sana ang matanda nang bigla namang sumugod si Agum. Kung hindi mo kayang patayin ang mga taong to, ako ang gagawa. Isusunod kita, Mang Minandro. Wala kang kwentang pinuno. Wika ng aswang sabay sugod kay Dado. Mabilis naman itong nasangga ni Marco. Tumigil ka na. Nagkasundo na ang bawat isa. Kaya huwag ka nang gumawa ng kahit anong makakasama para sa lahat. Wika ni Marco habang tinutulak palayo si Agum. Hindi kita masisisi kung magagalit ka ng ganyan, Agum. Kung gusto mong bigyan ng katarungan ng kamatayan ng kapatid mo, ibibigay ko sa iyo ang pagpapasya. Karguin mo ang magiging resulta ng iyong gawain. Wika ni Mang Minandro. Matapos ay naglakad na ito palayo. Sa tingin mo makatarungan ba tong ginagawa mo? Mamamatay ka din dito, Agum. Sigurado ako, hindi ito ang gustong mangyari ng kapatid mo. Wika ni Dado. Hindi ako magkakaganito kung hindi mo pinatay ang kapatid ko. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Tugon ni Agum habang nagpapalit ng anyo. Nakatitig lang si Marco kay Mang Minondro. Nakatayo lang ito sa sulok. Pinagmamasdan ang mga kaganapan. Nakikiramdam lang si Marco kung ano ang maaaring gawin ng matanda. Sumugod si Agum papunta kay Dado. Dali-daling binunot ng binata ang itak upang salubungin ito. Pasensyahan tayo, pero hindi ako pwedeng mamatay sa lugar na ito. Naglapit ang dalawa. Winasiwas ni Dado ang itak. Tinamaan sa kamay si Agum. Inakala nitong walang epekto ang itak sa kanya. Nagulat si Agum nang makitang napakalaking sugat ang natamo. Paanong tumalab ang itak mo sa akin? Wika ni Agum. Ang talim ng itak na ito ay dinasalan. Wala itong sasantuing elemento kaya sumuko ka na. Hanggat may oras ka pa, Agum. Wika ni Dado. Hindi ako susuko hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ang ginawa mo sa kapatid ko. Pag-uusap ng dalawa. Muling sumugod si Agum. Sinalubong naman ito ni Dado. Sa bawat pag-atake ng aswang ay siya namang pagtama ng itak ni Dado sa kanyang katawan. Hindi maghihilom ang mga sugat na yan, Agum. Mauubusan ka lang ng dugo at mamamatay kapag pinagpatuloy mo pa ang ginagawa natin. Wika ni Dado. Napaluhod ng mga oras na yon si Agum na tila inaantay na lang ang kamatayan. Ginusto niya ang mamatay sa kamay mo, Dado. Ngayon ibigay mo sa kanya ang karangalan. Wika ni Mang Minandro. Naglakad ito papunta kay Agum. Itinutok ang dulo ng itak sa leeg. Bahagyang lumod si Dado para bumuelo. Buong lakas na itinarak ang itak sa leeg ng aswang. Hindi ko gustong mangyari to. Ikaw ang nagdala sa sarili mo sa kapahamakan.
Patawarin mo sana ako kung mapatay ko man kayong magkapatid. Pinagsisisihan ko ang nagawa kong ito. Wika ni Dado, sabay tapon ng hawak na itak. Kung sa tingin mo ay tama ang ginawa mo, wala kang dapat pagsisihan, Dado. Tugon ng matanda, sabay lakad palayo. Tama ang sinabi ng matanda, Dado. Wala kang dapat pagsisihan. Halika na. Umalis na tayo dito. Wika ni Marco. Dali-daling umalis ang dalawa sa lugar. Matapos ang kaganapang iyon, hindi na muling bumalik ang binata sa baryo San Isidro. Maraming taon ang nakalipas. Laking gulat ng mga tao dahil biglang naging abandonadong lugar ang buong baryo. Wala ni isa sa mga aswang ang naiwan. Sinunog din nila ang kanilang mga tahanan. Hindi akalain ni Dado na mangyayari ang lahat ng ito dahil lamang sa hindi pagkakaunawaan. Sa tuwing mapapadaan ang binata sa lugar, naaalala nito ang mga pangyayari na patuloy na umuusig sa kanyang konsensya. Sa pagdaan pa ng maraming taon, may ilang taong nanirahan sa lugar at nagpatuloy ng tradisyon ng gapasan. Muling nakidayo si Dado, ngunit sa pagkakataong ito, sinigurado ng binatang magiging payapa ang bawat pagdayo niya sa lugar. Hindi man naging maganda ang karanasan nito sa baryo, ngunit may natutunang mahalagang aral ang binata. Huwag pairalin ang kayabangan hanggat maaari ay magpakumbaba. Inakala ni Dado na tapos na ang usapin tungkol sa mga aswang. Ngunit laking gulat nito dahil lumaganap na pala sa mga karatig baryo ang nangyari. Lalo pa nang matagpuan ang mga kalansay na mga tao sa kagubatan, malapit sa ilog. Ito yung mga pinatay ni Dado. Mukhang hindi talaga tayo tatantanan ng multo ng nakaraan, Dado. Mas mabuting harapin na lang natin to kaysa araw-araw tayong usigin ng konsensya natin. Wika ni Marco. Wala na tayong magagawa. Hinarap na natin to noon pa, Marco. Ano pa ang kailangan nating gawin? Nangyari na ang lahat. Kahit anong gawin natin, hindi na maibabalik pa. Wika ni Dado. Nang mga panong ito ay may kanya-kanyang pamilya ang dalawa. Namumuhay pa rin kagaya ng nakaugalian. Nakapagpasya na kami ng asawa ko eh. Doon na ako maninirahan sa probinsya nila sa Negros. Mas mabuti doon. Walang nakakakilala sa akin. Wika ni Marco. Ako naman hindi ko alam ang gagawin ko. Siguro mananatili na lang ako dito. Araw-araw nasasaluwi ng masasakit na tingin sa akin ng mga tao. Tugon ni Dado. May pagpipilian ka naman, Dado eh. Maaari kang umalis sa lugar na ito. Mamuhay ng payapa sa malayo, kung saan walang nakakakilala sa'yo at nakakaalam ng totoong pangyayari. Gaya ng gagawin ko. Wika ng kaibigan. Madaling sabihin para sa'yo dahil may lugar kang maaaring puntahan. Samantalang ako at ang mag-ina ko, ito lang ang tanging lugar na alam ko. Kaya wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang manatili. Tugon ni Dado. Kung sabagay tama ka, hindi nga madali para sa iyong iwanan ng lugar na ito. Dito ka pinanganak at nagkaisip eh. Sige pare, mauna na ako. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Tuluyan nang nagpaalam si Marco sa kaibigan. Samantalang si Dado naman ay nanatili sa lugar. Sa katagalan, nakasanayan na lang nito ang mga taong nakapaligid sa kanya. Lalo pat na pag-alaman na siya ang may kagagawan ng pagkaubos ng isang baryo ng aswang. Hindi alam ng pamilya ni Dado kung sino ang nagkalat ng balita tungkol dito.
Ngunit hindi na mahalaga para sa kanya. Ang nasa isip ni Dado, kailangan niyang tiisin ang anumang paratang ng mga tao at mamuhay ng payapa. Ngunit kalaunan, bumigay ang isip nito. Hindi na nakayanan ang bigat ng konsensya. Nawala sa sariling pag-iisip si Dado. Tuluyang iniwan ng kanyang pamilya. Nagulat na lang si Marco nang bumisita ito sa bahay ng kaibigan. Nakita nitong pagala-gala sa bayan ng kaibigan. Halos hindi na ito makilala. Napakahaba ng buhok. Punong-puno ng putik ang katawan. Hindi na nakapagpalit ng kasuotan. Kawawa ka naman, Dado. Hindi ko akalaing tototohanin mo yung mga sinabi mo eh. Kung sumunod ka lang sana sa payo ko, hindi ka nagkaganito. Wika ni Marco habang nakatingin sa kaibigan. Hindi na nito kilala si Marco, ngunit naroon pa rin ang kakaibang koneksyon ng dalawa. Gumawa ng paraan si Marco upang tulungan si Dado. Makalipas ang ilang buwan, bumalik ito kasama ang ilang eksperto sa utak. Dinala si Dado sa syudad upang doon obserbahan at lunasan ang sakit sa pag-iisip. Sa paglipas ng mga taon, hindi inakala ni Marco na muling magbabalik sa katinoan ng kaibigan. Masaya ako kahit papano. Nakabalik ka sa katinoan mo ah. Alam kong mahirap ang mamuhay dito sa loob ng mental hospital. Pero para na rin yan sa kabutihan mo, Dado. Wika ni Marco. Nagpapasalamat ako sa iyo, kaibigan. Kung wala ka, siguradong wala na akong pag-asa at hindi mo na ako makakausap. Tugon ni Dado. Masaya akong tumulong, Dado. Magkaibigan tayo eh. Hindi kita matitiis na makitang nagpapakalat-kalat sa langsangan. Tugon ni Marco. Maraming salamat, Marco. Paminsan, bumabalik sa isipan ko ang mga pangyayari. Pero nagagawa ko namang pigilan kahit papano. Wika ni Dado. Papasan ba't gagaling ka rin ng tuluyan? Sundin mo lang yung mga sinasabi ng doktor. Makakalabas ka uli. Makakasama mo yung pamilya mo. Pag-uusap ng dalawa. Tuwing linggo dinadalaw ni Marco ang kaibigan hanggang sa tuluyan nitong gumaling. Muling nakabalik si Dado sa kanilang tahanan at sa kanyang mag-iina. Sa pagkakataong iyon, tinulungan siya ni Marco na magsimula muli. Ipinagbili ni Dado ang kanilang sakahang minana sa kanyang ama upang gamiting panimula sa magiging buhay nila sa syudad kasama ang kanyang mag-ina. Ito ang naging simula ng tahimik na buhay para kay Marco at Dado. Ngunit hindi pa rin nakakalimutan ng dalawa ang kanilang naranasan. Para sa magkaibigan, hindi lang ito basta karanasan. Nagsilbi itong aral sa dalawa na palagi nilang ibabahagi sa kanilang mga anak. Sa kasalukuyan, nagmamay-ari ng malaking bigasan si Dado sa siyudad ng Rojas. Samantalang si Marco naman, pag-aangkat ng mga isda at lamang dagat ang naging hanap buhay. May sariling kainan sa mismong siyudad na hanggang sa ngayon dinadayo ng mga tao dahil na din sa produkto nitong masasarap na lamang dagat. Sinong mag-aakalang magbabago ng ganito ang buhay ng dalawang magsasaka? Hindi rin naisip ni Dado na magkakaroon pa siya ng isang pagkakataon para mamuhay ng payapa. Naging masalimuot man ang buhay noon, naging masaya naman ito dahil nagsilbing aral ang karanasan na siyang naging gabay ng magkaibigan upang palakihin ng maayos ang kanilang mga anak. Sa tuwing nagkakasama ang dalawa, hindi pa rin maiwasang mapag-usapan ang nangyari nang minsan silang nakigapas sa baryo ng mga aswang.
Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Opinyon ko lang sa katanong ko dun sa sender, sana punta yung tatay ng bida. Kasi bigla na lang siyang nawala sa kwento eh. Hindi natin alam kung namatay ba o kung ano man yung nangyari. Pero alam nyo ba, yung isa sa kapamilya namin may ganyang karanasan. Nakwento na to sa channel ni Pinuno eh. Yung kumuha ng tubig doon sa falls, sa talon. Yung kamag-anak namin na yun, tinamaan talaga sa pag-iisip. Kasi yung mga nakita niyang nilalang hindi daw mapaliwanag. Kaya yung mga ganitong kwento, pamilyar sa akin yan. Talagang once na magkaroon ka ng karanasan sa mga hindi maipaliwanag na bagay, para ka ng baliw. Kasi yung mga hindi naranasan ng normal na tao, naranasan mo eh. At napakahirap kumbinse ng mga taong sarado yung paniniwala. Kayo ba mga kabayan, may karanasan ba kayo patungkol dito? Maraming salamat sa pakikinig ng kwento.